follows me will not walk in darkness. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating channel para sa treasure marker analysis. Meron tayong natanggap ditong video, maganda rin ito kasi meron silang natagpuang mga kalansay sa loob ng kuweba malapit sa dagat. Pero bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo at sa mga bago pa lamang sa channel na kapag bisita, huwag kalimutan mag-subscribe. Right, shout out tayo kina Glenn Mario, kay Rene Daizon, shout out din kay Kawan Heart TV, Rublin Lupez, Rodel Carduna Obligado, kay Martoy TV, kay Romulo Ferrer, shout out kay LJ Bimisor, user SJ3, Elvin Famaran, kay Robert Cabunilas, Lito Kahadi, Aris Albay, user JN500, Hyacinth Octimia, shoutout kay Arcadio Angkon, Cirilo Chaom, Jose Umayaw, kay user NV3, Alexander Hubay, Jonathan Villa, kay Jujima Irinyo, Rubilin Lopez, Madan Canonigo, Pango Sylvester, and lastly shoutout kina Dennis Mordino, kay Angelito Capistrano, Desiderio Lamsin, kay PCU Himentiza at kay Danilo Cruz at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan. Shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Alright, meron tayong short video dito na padala nila Katiats at ito'y isang kuweba na sa tingin ko ay may nakapasok na yata diyan, pero ganun pa man walang mawawala sa atin kung ating itry paghanap ang mga nakabaon diyan. Atin muna panoorin ang video. Bono gipiran ulit. Ila din nang isulod. Unya, unsa din sa unang report ko panisa. Tabon po dito na. Kuan ba ka balik na mo? Bayad ang bako ba? Bayad ang bako. Kung wala din na. Wala ang pagdudog ng ligid ng bako. Kuan din niya dinamgura. Kaya kitiwas sunod mga pambundo ito ang ginagawa mga limang kabukyaw pero pambundo. Welcome back mga katiyats, shout out sa ating mga katiyats dyan sa Dinagat Island, Surigao del Norte. Ito ay padala ng isa sa ating mga katiyats dyan, isang kuweba, malapit yata ito sa Baybayin at meron daw mga buto. Ito talagang ano na yan na buto, medyo matagal-tagal na yan, eksakto yan sa edad ng 1940s, kapanahonan ng World War II. Okay, at ito'y nakuha nila sa loob ng kuweba or nakita nila doon at napakarami. Ngayon ang sign na yan na may mga buto ay magandang sign yan, lalo na kapag kapanahonan nga ng giyera ng mga buto yan at napakarami yan. So hindi lang 5, hindi lang 3, baka sobra pa diyan ang dami ng namatay diyan sa loob ng kuweba. At hindi naman kultura natin dito sa islang ito, malapit lang kasi ito sa syudad. Hindi kultura ng mga taga Dinagat Island na magbaon ng mga tao sa kuweba na namatay, kundi noong giyera talaga yan nangyari. So ayon sa mga kwentong bayan na ang mga nagbaon of course ay binabaril daw ng mga Hapon para walang saksi at walang babalik na nanakawin ang kanilang tinabaon, lalo na kapag mga Pilipino ito o mga Amerikano o POWs, prisoners of war, ang pinaghukay nila. Pagkatapos matabunan ay binabaril nila yan para hindi yan babalik, kasi of course naman kung isa diyan ang pakawalan nila, so after the war babalik talaga yan. Ang Pinoy nga naman ay grabe yan, kaya binabaril nila. Kaya merong mga buto na nagkalat sa loob ng kuweba. Ngayon
Paano bang paghanap ng treasure sa loob ng kuweba? Okay, so halimbawa, ito yung kuweba, ayan, ganyan. Ito yung ground niya. Ito. At minsan papasok niya ng tubig dahil yan ay isla. Harap niyan ay dagat. Ngayon, sa mga natagpuan ko, ay hindi pala natagpuan, sa mga nakita lang ng mga recovered treasures, karamihan sa ganitong kuweba, kapag tabing dagat, ang treasure ay nasa dead end. Ilagay nila ang treasure sa dead end. Dito yan na banda. Kasi yan ang pinakasigurado na madali nilang mahanap. Kasi ma-estimate lang nila na galing sa dead end ito, galing dito ay nasa 3 meters, 2 meters ang kanilang hinukay. Pagkatapos nilang hinukay yan, nilalagyan nila yan ng mga bato para hindi matangay ng dagat, ang lakas ng alon ng dagat. At ibabaw nito ay siniminto nila yan. Ang pagkasiminto niyan ay akala natin mga dapanas or palanas na mga bato, yun pala siminto talaga yan, na hindi ang buhos ng siminto ay hindi kwadrado, hindi rin bilog, ano lang to, parang natural lang na pagkabuhos, kaya hindi mo mahalata na siminto. Kaya akala natin mga dapanas or palanas or flat rock ang nandyan sa loob ng kuweba, pero yun pala, yun na ang takip. Yun ang pinakatakip sa kanilang hukay. At ang pagbaon dyan, kasi dagat yan, dito, ito yung takip. Ang pagbaon yan ay mababaw lang talaga yan. Nasa 2 meters lang yan ang item. Pinakamalalim na yan, 2 meters. Kasi loob na yan ng kuweba at pinapatungan nila ng bato ang hukay bago i-secure ng semento para sabihin na dapanas or palanas ang bato or flat rock lamang. So ito mga katiyats, ang paghanap nyo dyan kapag tabing dagat ay dyan lang yan, dyan no, dito. Yan, dead end sa pinakadulo talaga ng kuweba. Okay, at tumingin din kayo sa itaas dito na portion. Kapag mayroong ganyan na parang malaking kisame sa ibabaw, and then merong butas, halimbawa ito, sa ibabaw ng bundok, ang butas ay tagos sa loob ng kuweba, at yung sunlight, papasok dyan yung light na bilog, yung sinag ng araw ay papasok dyan sa kuweba kasi meron siyang butas. Ngayon, yan ang nagbibigay ng direksyon. Halimbawa, ito yung sunlight, ganyan. So, ang tinatamaan ng sunlight, magliwanag yan, mayroong bilog dyan na kulay puti na sunlight. Yun ang inyong sundan sa paghukay. Isa yan sa clue. At i-timing nyo na nasa alas 10, alas 9 o hanggang alas 12 ang paghukay nyo. Kasi diyan ang mga oras tatapat ang araw sa butas sa mga alas 11 at alas 12. Okay, hindi na sila naghuhukay ng alauna kasi kakain na yan sila. So, sabihin natin 12 noon, 12 ng tanghali nila natapos. So, tapat na tapat ang araw sa mga butas. Ang mga kuweba kasi sa Dalampasigan ay mga limestone rock, make that sea corals rock, at may mga butas yan. Kaya ang butas na may sinag ng araw, isa sa mga marker yan kung saan tumatama yung sunlight. Okay, at kung kuweba naman, dagdag lang ito, kung kuweba naman na nasa bundok, halimbawa ito yung bunganga ng kuweba. Pag nasa bundok, karamihan ay wala sa loob ng kuweba. Ang loob ay dami lang pero wala dyan. Karamihan ay dito lang ibinaw nila sa entrance.
nasa 3 to 5 meters galing sa bunganga ng kuweba, ay diyan nyo matagpuan o diyan magukay. Example ito. Yan ay example, yan ay 4 meters galing dito sa bunganga. So, yan lang sa harap. 3 to 5 meters distance. Testig kayo kapag sa mga bundok na mga kuweba na itong hindi silyado. Yung bukas yan ng mga kuweba. Kung silyado, ibig sabihin nandun sa loob ang item kapag silyado ang kuweba. Kapag nilagyan nila ang entrance ng mga malalaking bato, silyado, ibig sabihin merong laman ang kuweba. Ngayon kung bukas yan at kayang pasukin ng tao, ibig sabihin wala sa loob, nasa labas. Ang kuweba ay marker lamang at decoy. Okay, meron pang ibang mga markers dito. Sila katiat sa natagpuan. Ito, dalawa ang direksyon ito. Bilangin natin, 3, 4, at maliit na pinky. Okay, dalawa. Pwedeng ang direksyon nito ay pakaliwa. Kasi itong malaki yan, palagi ang item nila, ang maliit yun ang pinakadulo. So, pwedeng dito yan. Ngayon, kung ilan yan, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 meters or 5 yards distance. Test din kayo dito. Ngayon, hindi lang ganyan ang direksyon niya. Kung ito'y giant foot marker, ang direksyon niya ay papunta doon. So, ganun din na distansya, 5 meters. Or pwede niyong lakihan, magiging 5, 6, magiging 4, 5, 6 meters doon sa unahan. Halimbawa, ito yung bato, narito yung footmark. So, dito kayo, hukay kayo sa 4, 5, and 6. So, ganyan lang. Paoblong na hukay sa unahan. Okay, good luck sa inyo mga katiats. Footmark, maraming nang nakakuha dyan. Kaya wag niyong ibaliwala ang footmark. Ito naman, marami akong nakita sa bundok na ganito. Ito'y ano lang talaga ito, nature. Kasi random lang ang kanyang disenyo. Random siya. Okay? So nature siya, pero kung malaki talaga yan, hindi mabubuhat ng tao, pwede nilang gawing marker yan. Tinatawag yan na natural marker. So tingnan natin ang hugis ng bato. So ang tulis niya ay narito. So pwedeng dito yan sa harapan niya. Karamihan ng distansya niyan 3 to 5 meters sa harapan. Pero kung nabubuhat yan ng tao na bato, wag na kayong mag-aksaya dyan. Ang mga bato na nabubuhat lang, hindi yan big boulder marker. Ang big boulder marker hindi natitinag. Kahit ng lindol, hindi niyang nagagalaw. Ito nakikita ko, kawayan. So ibig sabihin maliit lang yan na bato. Kasi ito, mga dahon. So ito para sa akin, huwag nyo nang pagaksayahan yan kasi maliit nga siya. At pwedeng gugulong lang yan. So hindi pwedeng maging marker siya. Okay, punta pa tayo sa iba. Ito ang pwede. May kalakihan siya o baka talagang malaki yan sa ilalim ng lupa. Ngayon maganda ang kanyang sign. Ito. Ayan, papunta yan dyan. Ito yung mata niya, palaki. Malaki sa banda rito. Kaya bandang kanan. Face marker. So try nyo. Bandang kanan. Search nyo ang 7 meters sa unahan. Kung anong meron sa 5 to 7 meters, kapag merong magandang bato doon, sa unahan, malaking bato na may marka, hukayin nyo ang gilid ng bato. Halimbawa, may bato doon na may marka na triangle, o kaya square, o kaya bilog, ang tinakaharap siya dito sa mukha. So yan na yung counter sign. So dito ang hukay sa harapan ng bato sa unahan. Okay, so
tapos na tayo. Mga katiyats, good luck sa inyong lahat. At kapag nasa site nga pala kayo, lalo na sa mga kuweba, huwag kayong gaanong mag-ingay ng pagsasalita. Huwag masyadong malakas at huwag kayo magsalita ng medyo meron kayong hindi pagkaunawaan. Wala kayong matagpuan yan. Kasi ang hinahanap ng mga tagabantay niyan ng mga espiritu ay mga malilinis ang isipan at malinis ang pagkatao. Yung mga talaga lang, yung mga simpleng mga tao, yan ang bibigyan nila. Okay, so hanggang sa muli mga katiyets, ako'y magpaalam na. Good luck sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa panonood. Until our next video.